laban sa kainan. Sino ba naman ang hindi magugutom kung ito ang ihahain sa mesa mo? Pero mapapakain ka pa kung ang seafood na lalantakan makamandag. Uno, mga kawander, yan talagang delikado. Yan yung grabe ka kamandag niya. Oh, delikado talaga yan pag tumama sa mata mo o kaya sa mga sugat. Kasi hindi ka natinig, basta may sugat ka, pumasok lang yung kamandag niya. Napakadelikado mga kawander. Sarap ng lasa niya, parang lasa talaga ng lapu-lapu. Tuna, pero imbis na laman, ang mata, at itlog o sperm sac nito, pwede rin kainin. May itlog? Ay, may itlog? Hindi. Street food muna tayo, pero ang tutuhugin, fresh from the sea. Saan, sir? 25 ang taglo, sir. Ngayong gabi, let's see it to believe it. I wonder, ano-ano ang pamilya seafood food trip ni Juan? Sabi nga nila, sa lawak ng karagatan, maraming sikreto ang nagtatago. Minsan, nasa ilalim ng dagat. Ang iba naman, nasa paligid-ligid lang na animoy nagtatagong parang bato. Teka, bakit gumagalaw tong bato? Oh no! It's not a stone, mga kawander. It's a stonefish. Itong araw ang pinakamamandag na isda sa buong mundo. Dahil sa itsura nito, hindi mo agad mapapansin kapag dumikit ito sa bato o coral. Lakas makamaster in disguise, di ba? Pero hindi mo ito gugustuhin lapitan. Dahil kapag ito ay naapakan mo, kabahan ka na sa kamandag. Pero kahit delikado, ang ibang araw, ginagawa pa daw itong food trip niya. Handa ka na bang lantakan ang bagsik ng stonefish? Kilala ang Palawan sa nagsasarapan nitong mga seafood. Hindi na yan kataka-taka dahil sa malinis nitong karagatan at saganang likasyaman. Kaya naman ang pangingisda ang isa sa karaniwang ikinabubuhay ng mga residente rito. Katulad na lang ni Angelo. Iba't ibang klaseng lamang dagat ng araw ang nahuli niya. Pero ang isang araw sa kanilang hindi malilimutang engkwentro tuwing nakakakita ng stonefish o bantol kung tawagin. Yung bantol, mahirap talaga hanapin kung kasang bato. Maraming klase ng paghuli ng bantol. Pwede mo siyang panain, pwede mo rin siyang kamayin. Para safe, pwede mo rin siyang sigpawin. Yung parang net na may bilog. Yun. Ganun. Pinangingilagan ang bantol dahil isang apak mo lang dito. Siguradong aray ko po, kamandag ang amo mo. Nakakalason ito kung matutusok ka nung kanyang mga tinik. Kasi yung kanyang toxin ay neurotoxin. Haharangin niya yung pag-transmit ng mga signals. Kung mangyayari niyan, mapaparalisa yung muscles natin. Yun ang kinamamatay ng mga natutusok ng tinik ng stonefish. Ang isa nga na nakatikim ng bagsik nito, si Daniel, na kababata ni Angelo. Hindi ko napansin, kala ko bato. Ngayon natapakan ko siya. Dumadalo yung sakit niya paakyat sa papuntang katawan mo. Halos paralyzed na yung binti ko. Mula pa sa pinagtusukan hanggang binti. Papuntang hita, sobrang sakit. Nang maranasan ito ni Daniel kahit masakit, pinilit niya na lang itong iuwi at pinainom ng gamot pampawala ng kirot. Ang first aid treatment dyan ay ilulubog yung kung anong bahagi ng katawan ang natusok ng stonefish, usually paa o kamay, ilulubog sa tubig na 60 degrees Celsius. Mainit. Kasi nga, yung neurotoxin ay nasisira na mainit eh. Pero anumang bagsik nito, si Angelo hindi raw natatakot. Sa katunayan, ginagawa pa nga raw nila itong ulam. Ngayong araw,
isasama tayo ni Angelo sa paghahanap nila ng bantol. Saan nandyan? Yo, kamusta po mga kawander? Ngayon po ay maghahanap din ng bantol. Yan, dito sa probinsya namin ay napakaraming bantol mga kawander. Yan, dito lang siya matatagpuan sa mga batuhan. Yung mga kawander, nakakita tayo ng isang bantol o gatasan, stonefish. So mga kawander, okay. Nahuli na ni na Angelo ang bantol. Paglilinis at pagluluto naman daw ang next step dito. Una raw tatanggalin dito ang mga tinik na naglalabas ng kamandag. Ito yung mga gatas-gatas nyo. Ngayon mga kawander, ilalagay na po natin siya sa kumukulong tubig para yung mga venom niya mamatayan. Yan na yung mga gatas niya, naglabas na yung venom niya. Dito tinatanggal na ni Angelo ang mga lumabas na puting laman o yung kamandag nito. Siguraduhin daw na matanggal ang mga tinik na naiwan. Pag malinis na, unti-unti na nila itong tatanggalan ng laman loob at hihiwain ang laman. Mga kawander, ito lulutuin na po natin yung bantol. Bali na hiwa-hiwa na rin natin na slice. Yan. Bali lulutuin po natin to sa ginataan sa tuyo. Ito. Wow! Lalaki ng tipak niyan. Wonder, luto na ang ginataang bantol ni Angelo. Pasado naman kaya ito? Iba sa ibang isla talaga. Ang buto, ang sarap, ang namnam. Paglaso yung krema niya, yung sinugor na lata niya, yung medyo mapait. Pero yun talaga yung nagpapasarap doon, yung ano niya, yung krema niya. Kaya wala na itong delikado kainin. Ang sarap na ito kahit ilaw lang at Parang lasa talaga ng lapu-lapo. Yung tinik, di kailangan natin putulin, no? So, nasisira yung toxins niya pag niluto. Kaya maraming coastal community sa kumakain nun eh. Para kay Angelo at sa mga kababayan niya rito, ang pagkain ng bantol parte ng kanilang buhay. Imbis nga raw na makaaksidente ang bantol sa sino mang makaapak nito, mas mabuti na raw na kanila itong iluto, nakaiwas na sa disgrasya, nabusog pa raw sila. Kayo mga ka-wonder, kakain ba kayo ng makamandag na bantol? Ang next food trip natin, nakakita na ba kayo ng saang? Ang kakaiba nitong itsura, pinaniniwalaan mo bang ibinebenta na mala street food lang? I wonder, bakit nga ba nahilig tayong mga Pinoy sa seafoods? Bilang isang arkipelagong bansa kasi na binubuo ng higit 7,000 pulo na napapaligiran ng tubig, hindi na nakakapagtaka kung ang Pilipinas ay sagana sa iba't ibang klaseng lamang dagat. Mula sa isda, pusit, hipon, at marami pang iba. Dahil dito, ang pagkaing seafoods ang isa sa ating naging paborito, just like me. Paano nga ba natin masasabing exotic ang isang pagkain? Mga ka-wonder, wala naman talagang exotic na pagkain. Ako lang nga exotic. Yummy! Nagiging exotic lang ito dahil hindi ito pamilyar sa nakakarami. Pero sa iba, normal itong kinakain. Katulad itong ating susunod na food trip. Mahilig ka rin ba sa mga street food? Pero paano kung ang street food na ihahain sa shell nakalagay? Kakainin mo pa ba? Masarap at malinamnam ang saang. Masarap po yung saang. Ang kakaibang street food na ito makikita sa Cebu. At makakasama natin sa street food adventure na ito ang ka-wonder at content creator na si Pete. Mga taglabi mga kalma, uban ko. 2020 na mag-umpisang maging content creator si Pete. Ang laman ng kanyang vlog, syempre, mga masasarap na pagkain mula sa Cebu. Look at that mga kalma. Mahilig po ako sa pagkain. Gusto ko talagang mapakilala po ang mga pagkain dito sa aming isla, sa Lapu-Lapu City. At sa entire Cebu po at ma-showcase natin yung mga pagkain dito sa Pinas. Lalo-lalo na yung mga seafoods at iba pang mga putahe dito sa Cebu. Mga ka-wonder, welcome sa Queen City of the South, ang Cebu, kung saan hindi lang magagandang lugar ang meron kami, pati na rin masasarap na pagkain. Kaya tara, samahan nyo kami, mag-food trip tayo. Sa kalagitnaan ng pag-enjoy ni Pete, may isang pagkain umagaw ng atensyon niya. Ano kaya ito? Oh, saan?
Saan? Saan? Mga ka-wonder, ang saang o spider shell ay uri ng lamang dagat. Kilala ito sa probinsya ng Cebu bilang isang street food. Tinawag din itong spider shell dahil sa kakaiba nitong shell, maiahalin tulad ito sa gagamba. So pag kinain ko ba yan, magiging si Spider-Man ako? Ha? Isa sa mga matinik manghuli ng saang ang ka-wonder nating si Francis. Nama na pangaraw niya ito sa kanyang tatay at lolo. Kaya naman ito na rin daw ang kinabuhay niya kasama ang asawang si Rose. Madalas niya nga kasama ang kanyang ama sa panghuhuli nito. At ang mga saang na kanilang nahuli, iluluto at ibebenta naman ng kanyang asawa sa bayan kung saan nga siya nadaanan ni Pete. Malaki po itong tulong, sir, ang saang sa amin, sir. Lahat ng maibibigay sa amin. Pati na pangbayad sa eskwelahan. Ito ang saang. May mga spike siya at malaki siya at malaki rin ang kanyang laman. Kaya itry natin to. Nilalagyan dito ng suka na parang balut ba? Kaya, wow. Try natin itong saang. Wow, laki. Sarap. Paano ang sinasabi ng mga tao kapag nakain ng saang? Masarap po, sir, at saka malinamnam. Bago man sa ating paningin para kay Pete at sa mga Cebuano, ang saang na ito panalo. Mabihirang pagkain na gawa sa mata ng tuna. Abangan sa pagbabalik ng I Wonder. For today's video, bilang seafood lover, ang challenge natin para kay Empoy, hulaan ng 3 seafood dish na aming ihahain. Nang naka-blindfold, mga ka-wonder, makihula na rin kayo, ha? Seafood dish number 1, veal. Mga ka-wonder, tulungan niyo ako rin eh. Hindi ko ano to? Hindi ko makain. Tenderloin. Tuna. Tuna nga. Oo nga. Second dish naman, Empoy. Malige. Tilapia. Tuna. Anong parte? Singit. Chan. Chan to. Chan. Ano to? Birthday ko para sa akin lahat. Aba, ang galing ni Empoy, ha? Tingnan natin kung mahulaan mo pa itong ating third dish. Wait, tunog nito Ano ba ito? Ano yung nyog? Amoy lalamunan. Laman loob, ganun? Liver? Bituka? Alam ko na. Mata. Mata ng ano to? Totoo ba rin? Ba't ganun? Sino ba namang hindi mapapasigaw? Titigan ka ba naman ng mata ng tuna? Pero huwag matakot, mga ka-wonder, dahil yan ang ating susunod na lalantakan. Kung tuna kasi ang usapan, saan ka pa nga ba maghahanap kundi sa tuna capital ng Pilipinas, sa General Santos City, South Cotabato.
Pero bukod sa katakam-takam at sashimi grade nitong laman, ang mga mata nito pwede palang gawing lamang tiyan. Ayon sa kultura ng mga Chino, karaniwan daw na inihahain ang mata ng tuna sa pinaka-importanteng bisita sa hapagkainan. Paniniwala kasi nila ito ang magdadala ng swerte sa sinumang kakain. Isang araw sa mabenta ang mata ng tuna. Kadalasan daw itong sinasabawan. Kaya naman mula Jensan, ibibida sa atin ni Chef Jen ang kanyang mata ng tuna recipe. 7 years nang nagtatrabaho bilang chef si Jen. Mula pagkabata, hilig na raw niya talagang magluto. Hello mga ka-wonder! Ngayon pong araw ay magluluto tayo ng Balbacoa Monte at saka stuffed tuna eye. Dahan-dahan natin ilagay ang mata ng tuna sa oven. Para sa Balbacoa Monte, i-bake muna ang mata at ulo ng tuna. Igisa lang ang mga pampalasa para sa sabaw. Hintayin natin kumulo. At para daw magkakulay, atsuete is a must. Nalaman ko ang pagluluto ng mata ng tuna dahil ito na yung mga kinakain ng taga-Jensan. Kasi ayaw naming masayang yung mga parte ng tuna. Example, mata, buntot, balat, laman loob. Habang kumukulo yung ating Balbacoa Monte, magsisimula na naman tayo sa pangalawang dish natin, yung stuffed tuna eye. Ayan, dahan-dahan natin siyang ilagay dito. Hintayin na lang natin kumulo ang ating tuna eye. Pag malambot na, himayan time na. Mahimayin natin ng mabuti. Pagkatapos, lagyan na ng mga pampalasa. Halu-haluin lang natin. At ready na para i-deep fry. Okay mga ka-wonder, tapos na po tayo magluto ng ating Balbacoa Monte. At saka stuffed tuna eye. Happy dinner time talaga ang ating mga ka-wonder. Hindi lang laman at mata ang pwedeng kainin sa tuna. Nakakain na ba kayo ng bagaybay o sperm sack ng tuna? Kasi tingnan nyo naman yung tsuro. Ang susunod na tuna dish sa pagbabalik ng I Wonder. Yan mga ka-wonder, andito po tayo ngayon sa Farmer's Market. Dito ang daming mabibiling mga isda. At dito daw may mga binebentang bagaybay o yung tinatawag na sperm sack o lalagyan ng itlog ng tuna. So tingnan natin kung meron dito. Kano ba ito? Ano ang mga luto na pwede natin gawin? Okay, so samahan niyo ako mga ka-wonder. Let's go! Ano tayo na? Bagaybay! Asan ba si Bagaybay? Bagabak! Naman, natakot naman ako sa'yo. Bagaybay! Nasaan? Ito! Ito pala ba? Ano ba itlog? Bagaybay po. Ay, nga itlog. Ito, itlog ng lalaki. Lalaki po. Oh, so ang bagaybay, itlog ng lalaking tuna. Anong luto masarap dyan? Adobo ma'am, sigang. Magkano kilo niyan? 250 po. Pulutan ba yan? Pwede pong pulutan, Pero ulam. Anong lasa kaya? Lasa atay? Parang gano'n lang ma'am. Akalain mo yun, patapuna? Kinakain pa rin pala? Para all in ang experience, ako na rin ang naglinis. Madali lang naman ito, mga ka-wonder. Yan. Manipis lang. Ganun lang siya ma'am. Yan.
Yan, tatanggalin mo lang kapraso. Yung mas maberde pa. Yes, ma'am. Pero yung yellow, Kahit hindi na po. yan. Medyo malambot lang talaga siya pag naluto. Ayan mga ka-wonder, nakabili na kami ng bagay-bagay. 2 kilo itong binili ko dahil patitikinin natin lahat ng kasama natin. Nagluluto tayo ngayon ng adobong bagay-bagay. Hindi pa ako nakatikim nito actually. Pero sabi, ang masarap daw na luto dito ay adobo. Sa pagluluto ng adobong bagaybay ng tuna, unang igisa ang sibuyas at bawang. Isunod ang bagaybay ng tuna. Lagyan ng toyo, paminta, asin at daon ng laurel. Yan, pag nakita mo, parang ang galing niya maluto, oh. Isunod ang suka at pakuluing mabuti. Bango ah. Parang siyang atay ng manok. Wow, exciting! Ano kaya lasa nito? Makalipas ang ilang minuto, luto na ang adobong bagaybay. Pero hindi naman mawari ang itsura nito. Ang lasa kaya? Tikman ko na ang bagaybay o sperm sac ng tuna. Actually, may pusit siya. Ang lasa nito. Tignan natin ang lasa nito. Lasang atay ng manok. Makinis. Basta kung ano yung texture ng atay ng manok doon, actually, mas malapot, mas malagkit yung atay ng manok. Ito, madulas lang siya. Siyempre, hindi pwedeng ako lang ang titikim. Ano kaya ang say ng ating mga kapuso? Tara, ito ay adobong sperm sac. Ala, ayoko po. Bagay-bay ang tawag dito, adobo. Sige, tingnan mo. Oo, syempre, sinabi mo yung pinakamalaki. Parang lumaki na. Yung adobo na. Mainit yan, guys. Sarap. Oo. Sarap adobo. Ang texture. Para siyang squid. Sarap, creamy. Cream. Ay, yun, tama. Yung pala hinahanap ko sa description. Creamy yung laman niya. May pagka-creamy, no? At may special guest tayong titikim. Isa sa mga hinahangaang mamamahayag. Ang Kapuso News anchor na si Sandra Aguinaldo. Pasado kaya sa kanyang panlasa? Adobo daw ang masarap na luto. Ba't kinuha mo maliit? Dapat malaki. Sige. Tingnan mo na saan. Oo. Sarap ka na pala talaga magluto, no? Parang ngayon lang talaga ako nakatikim nito kasi kakaiba yung texture niya. Texture Akala ko kinis. parang liver ng Manok. ng manok. Kasi Oo. itsura eh. Tapos yung texture niya. Pero hindi, mas maano siya malambot. Oo. Nung sinabi niya yung pangalan, medyo ako eh. Nag-hesitate ako eh. Pero masarap. Kasi tingnan niyo naman yung itsura. Di ba? In a scale of 1 to 10, Sans, anong score mo dito? Siyempre 10. Ang bagaybay ng tuna, approve! Ang kakaibang pagkain, iyan ang in. Mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow nyo rin po ang social media accounts ng iWonder. Ako po ulit si Empoy Marquez. Paano po, magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa iWonder. Tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder.